magandang araw po sa bawat isa. Para po sa ating tithes and offering, I just want to share with you about Matthew 13 verse 8. Sabi po dito, still other seed fell on good soil, where it produced a crop 100, 60, or 30 times what was sown. Ayan, so there are two things po I want to share with everyone. Ayan, so number one po is know where to plant your seed. Ayan, so sabi nga po kanina sa binasa natin, sa matabang lupa, namungay yung mga binhi na naiasik. Ayan, so malinaw po na dapat alam natin where to plant our seeds. And we must be aware kung nasa good soil ba ito. Kung nasa good soil ba yung pinagtatanimin natin. Ayan, so pangalawa naman po is know who to invest with. So, dito naman po, kailangan natin na maging matalino kung kanino natin ini-invest yung seed na meron tayo. We must learn that God is the only one who can multiply everything na meron tayo. God is the only one who can bless us. God is the only one who can prosper us. And I believe na lahat naman tayo naniniwala na ang Diyos lang ang kayang magpasagana sa atin. Siya lang ang kayang mag-multiply ng lahat ng meron tayo. And so I just want to share po my very short testimony. And I graduated 2 years ago po as a bio student, and my original plan talaga is to rest muna before I pursue med school. Ayan. So, pero lahat ng yun hindi nangyari. And then, ayun, nagkaroon ng pandemic. And trinay ko po na mag-apply muna, pero hindi talaga ako makapasok-pasok o hindi ako tinatanggap ng mga pinag-applyan ko. Ayan. So, experience ko na yun, tinuruan ako ng Lord na dapat sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan na ako. Ayan. Kaya every time na meron mag-aabot sa akin or every time na mabibigyan ako ng pera ng magulang ko, I automatically separate kung ano yung para sa Panginoon. Sabi nga, mapagkakatiwalaan sa maliit ay mapagkakatiwalaan din sa malaki. Kaya kung student ka pala ngayon, or kung nagtatrabaho ka na, or kung nasa season of waiting ka, katulad ko, dapat matutunan na natin na magtanim sa good ground. And so sikapin natin na mapagkatiwalaan tayo ng Lord sa maliit na bagay na meron tayo. For He is the only one who can bless us and multiply everything that we have. And sobrang nagpapasalamat din po ako sa Panginoon dahil totoo siya sa kanyang mga salita. Dahil po this year, makakapag-aral na po ulit ako. Mapupursu ko na po ang med school. Ayan. So, sabi nga, where He guides, He provides. So, let us remain faithful to the Lord, for He is faithful to us. Muli, isang magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid sa pananampalataya at sa inyong lahat na sa inyong mga tahanan na ngayon ay nakabukas ang inyong mga cellphone, ang iPad, ang TV para pakinggan ang salita ng Diyos. Magandang gabi po sa inyo. Saan man kayo naroon, ano man ang inyong mga ginagawa, salamat tayo sa Panginoon dahil hinayaan niyang tumigil tayo sa ating ginagawa upang patuloy na sambahin at parangalan ng kanyang pangalan. Sa bawat araw ay nais ng Panginoon na makilala natin siya. Kaya habang tayo sumasamba sa Kanya, siya ay patuloy nagpapakilala sa atin. At sa bawat araw na ating buhay, ang Diyos ay nagnanais gumawa sa ating pagkatao. Nais niya ipatuloy pahayag ang Kanyang kalooban at nais niyang dalhin tayo sa plano niya sa ating mga buhay. May magandang plano ang Panginoon sa atin. Kaya pwedeng paki-message mo, comment mo, may magandang plano ang Diyos sa akin. May magandang plano ang Diyos sa akin. May magandang plano ang Diyos sa aking pamilya, sa aking buhay, sa aking pamilya, at sa aking cell life. Naniniwala po ako na sino man nagkaroon ng kaugnay sa Panginoon ay nagkakaroon ng magandang pananaw sa buhay na naging dahilan upang patuloy ng kanyang puso't isipan ay connect niya sa Panginoon at ang lakaran niya ay ang naisin ng Panginoon. So sa gabi pong ito, ang ating pag-aaralan ay Building a Healthy Spiritual Life. Building a Healthy Spiritual Life. No?
Tandaan po natin sa buong month na ito ay ating pinag-aralan activating the power of God. At para to activate the power of God, una, yung pinag-aralan natin last week, kailangan makilala mo siya. No? Habang nakilala mo siya, doon lamang, doon mo na ang pagkakilala sa Kanya ang nagbibigay sa iyo ng lakas upang maipagkatiwala sa Kanya ang iyong buhay, ang iyong kinabukasan at ang iyong pamilya. At nais na Panginoon patuloy makilala mo siya at kapag iyon ay nangyari at naganap sa ating buhay, ito ang naging dahilan para may develop natin ang ating healthy spiritual life. Building a healthy spiritual life. Sa oras na ito po tayo ay manalangin. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa opportunity na ibinigay mo sa amin upang muli sa gabing ito ay magsama-sama kami na sambahin ka at parangalan ang iyong pangalan. Salamat po, Panginoon, sa malayang pagsamba na iyong binigay at ngayon naman po, Panginoon, binubuksan namin ang aming puso at isipan upang pag-ukitan mo ng iyong mayamang salita. Hayaan mo na sa gabing ito patuloy na lumalim ang aming pundasyon sa iyo at patuloy na maging matibay ang aming relasyon. Pangunahan mo ang pag-aaral na ito, Banal na Espiritu. Salamat po, Ama. This we pray in Jesus' name. Ngayon po, sa buwang to, tayo rin ay nasa pag-aaral tungkol sa Book of Acts. At sa Book of Acts, makita po natin ang kasiglahan, makita natin ang pasimula ng iglesia, ang kasiglahan nito, at ang mga bagay na kinaharap din nila. Pero hindi nagpatigil ang mga bagay na kinaharap nila upang hindi mangyari ang mga plano ng Panginoon. Kahit na may maraming bagay silang kinaharap na hindi nila nagustuhan, sila ay patuloy na gumagawa at kumikilos at nagpatuloy sa kanilang panampalataya sa Panginoon. At ating pag-aaralan ngayon ay matagpuan natin sa Acts 8, no? Ating pong babasahin ay sa mga talatang Acts 8. At nais kong simulan po na sa Acts 8 verse 1 and 3. And sabi ito, kay Esteban, no, sinang-ayunan ni Saulo ang pagpatay kay Esteban. No, ito yung pangalawang beses na lumitaw ang pangalan ni Saulo. Tandaan natin, kahit gaano kapangit ang nakaraan ng isang tao, pwede itong baguhin ng Panginoon. Si Saulo ay naandoon nang patayin si Esteban at ito ang pangalawang paglitaw ang pangalan niya. No? Sabi, sinang-ayunan ni Saulo ang pagpatay kay Esteban ng araw na yon. Nagsimula ang matinding pag-uusig laban sa iglesia sa Jerusalem at maliban sa mga apostol, ang lahat na sumasampalataya ay nagkawatak-watak at napunta sa iba't ibang lugar sa lupain ng Judea at Samaria. So ito po ang nangyari sa kanila, isang persecution ang nangyari at naganap. No? At nagkawatak-watak sila na kung saan-saan sila nakarating. Sa verse 3, samantala, sinikap ni Saulo, ito pa ang pangatlong paglitaw ang pangalan ni Saulo, andito naman, he was so zealous, ipinakita niya ang zealousness niya sa kanyang pananampalataya, sa kanyang paniniwala. Hindi inilalaban niya ang kanyang pinaniniwalaan. Kaya sabi ni Saulo, sabi ng Biblia, sinikap ni Saulo na wasakin ang iglesia. Ano po ang kanyang winawasak? Ang iglesia. No? So tandaan natin sa ating pagsunod sa Panginoon, ang gagawin ng kaawayan lahat na parang para wasakin ng iglesia. Pero ang nakakatawa po, ang iglesia ay itinayo ng Diyos at kailanman ay hindi ito pwedeng wasak ng tao. No? Hindi ito pwedeng wasakin ng tao. Kaya sabi ng salita din ng Diyos, and the gates of hell will not prevail over the church. At ang gates of hell ang babaksak. Ang sabi dito, paano niya winawasak? Pinasok niya ang mga bahay-bahay. Yung mga cell sa mga tahanan, sa mga bahay-bahay, pinasok niya ang mga bahay-bahay at kanyang kinalatkad at ibinilanggo ang mga sumasampalataya, maging lalaki o babae. Maging lalaki o babae. Wala pong pinatawad si Saulo. No? Pinasok niya, wawasakin niya ang iglesia at alam niya ang susi, ang mga cell life. So, pinapatay niya, hinuhuli niya, kinakalatkad niya, ibinibalanggo ang sumasampalataya. Pero ano po ang resulta ng mga sumasampalataya? Ipinangaral ng mga mananampalataya na kawatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita saan man sila mapunta. Ano, ang isang tao merong healthy spiritual life, alam niya ang kanyang ginagawa. Alam niya ano man ang nangyayari at nagaganap, hindi nagbabago ang kanyang tinatanaw. Ang sabi ito, nagkawatak-watak sa ibang lugar ang salita, ipinapangaral nila ang salita saan man sila magpunta.
So kahit saan sila magpunta, sa lugar na kanilang puntahan, hindi nila binibitawan ang kanilang dapat gawin. No? Habang pinapersecute sila, habang nakilabalitaan nila, may nabilanggo na naman, at andyan na naman, may mga nag-uusig na naman, hindi sila natigil. Bagamat sila po ay nagtatakbuhan, sila po ay nagkakawatak-watak dahil sila ay pinag-uusig, pero hindi nila tinitigilan ang kanilang ginagawa. No? Ipinapangaral nila ang salita saan man sila mapunta. Bakit po? Dahil ang alam nila na ang salita ang nagbibigay ng buhay. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng pag-asa. Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng kalakasan. No? Ang salita ng Diyos ay nagbibigay ng inspiration. Kaya sa gitna din po ng mga pangyayaring ito sa pandemic situation na ating kinakarap, ang salita ay kailangan sa ating panahon. Tayo po na mga manampalataya, napakahalaga po na ating dinadala ang salita sa mga bahay-bahay. No, sa internet, ating pinapasok ang internet at ating sinasabi ang salita ng Diyos. Hindi lang tayo basta nagsasalita, but intentionally, pinapasok natin ang messenger ng ating kaibigan, ng Facebook ng ating mga kaibigan, at kumokonek tayo sa kanila. Nagpunta si Felipe sa lungsod na Samaria at pinahayag doon ng Kristo. So ano po ang kanilang pinapahayag? Ang Kristo. Malinaw po, ang pinapahayag nila, iisa lamang ang Kristo. Nang marinig ng mga tao si Felipe at makita ang mga himalang ginawa niya, nakinig silang mabuti sa kanyang sinasabi. Ang masamang espiritu ay lumalabas sa mga taong sinapian nila at sumisigaw habang lumalabas. Maraming lumpo at pilay ang pinagaling, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na iyon. Naniniwala po ako na saan man may pahayag ang salita ng Diyos, kapag ito'y tinanggap ng tahanan, nagkakaroon ng tahanan ng malaking kagalakan. Kapag ito'y tinanggap ng tao, ang kanyang puso ng tao ay nagkakaroon ng malaking kagalakan. Dahil ang salita ng Diyos ay nagdadala ng kagalakan. Ang salita ng Panginoon Kristo ay nagdadala ng kagalakan. Kaya napakahalaga na ito'y ipinapahayag. So sa crisis na kanilang kinakaharap noon, hindi tumigil ang mga kapatid natin sa Panginoon. Pinahayag nila kung ang kanilang nalalaman. Ipinangaral nila ang salita at dineklara nila ang pangalan ng Panginoon. I believe crisis reveals what kind of Christian you are. Ang crisis ay pinapakita kung anong klaseng Kristiyano, kung anong klaseng Kristiyano tayo. No? Tayo ba ay matibay at matatag? Kamusta ba ang ating spiritual life? Ipinapakita ng crisis ang klase ng ating spiritual life. Gaano natin kakilala ang Panginoon. And to activate the power of God, we should have a healthy life. At ang healthy life naman po ay resulta kapag nakilala mo ang Panginoon at ikaw ay lumalago sa Kanya. Hindi mo lang siya nakilala, kundi ikaw ay nagpapatuloy, lumalago, nagpapalalim sa Kanya hanggang ang larawan ng Diyos ang mahayag sa atin. Ang sabi po ng salita ng Diyos, no? Malinaw po ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. Hosea 4 verse 6, my people are being destroyed because they don't know me. Hindi nila ako nakikilala. Kaya napakahalaga na makilala natin ang Diyos. They don't know me, sabi sa NLT, Hosea 4 verse 6. My people are being destroyed. My people are being destroyed because they don't know me. Since you priests refuse to know me, I refuse to recognize you as my priest. Since you have forgotten the laws of your God, I will forget to bless your children. So, kapag hindi mo nakilala ang Panginoon, no? Napakahalaga po na tayo lumalalim sa pagkakilala sa Panginoon dahil pag hindi mo nakilala ang Diyos, maaaring alam mo ang pangalan pero hindi mo talaga siya nakilala, you will be destroyed. Crisis will destroy you. Pero pag kilala mo ang Panginoon, crisis will reveal, no, how healthy you are. The crisis will reveal what kind of Christian you are. Crisis will reveal that you have a healthy spiritual life. And to have a healthy spiritual life, we should know Him and grow in Him. No? And grow in Him. Kaya pinag-aaralan natin, nais kong balikan uli natin ating mga pinag-aaralan. Sa Daniel 7 verse 14, sabi sa Amplified, and to Him, the Messiah,
natin, ito yung pangitain. Sa chapter 7, si Daniel ay nagkaroon ng pangitain. Pag sinabing pangitain, no, it speaks something about the future. Nagsasabi ito ng mangyayari sa darating na panahon. At dito, nakita na niya ang Messiah. And to him, the Messiah, was given dominion, which means supreme authority, glory, and a kingdom, that all the peoples, nations, and speakers of every language should serve and worship Him. So nakita niya ang prophecy tungkol sa Messiah, nakita niya karoon siya ng vision, at sa vision na yon, lumitaw ang Panginoon at sa Kanya ibinigay ang dominion, ang glory at ang kingdom. Bakit yun ang binigay? Dahil siya ang Son of Man. Nawala kasi sa man, nawala sa tao ang dominion. Kaya ngayon, hindi niya mapamahalaan ng kanyang sarili. Nawala ang glory, kaya pagod na pagod ang tao ngayon. Sinisikap niyang lagyan na maraming titulo ang kanyang buhay, thinking that it will bring glory to His name. Nagpapakayaman siya para, hindi masama ang kayamanan, hindi masama ang titulo, but it will never bring glory unto you. Only God can give glory unto you. Kaya nga, kapag nakita mo ang identity mo sa Panginoon, matutuwa ka who you are. Who you are, I am. Who you are, we are the sons of the living God. Ang sabi to, ang dapat daw natin to, should serve and worship Him. No? So yung lahat daw ng tao, paglilingkuran siya at sasambahin siya. His dominion is an everlasting dominion which will not pass away, and His kingdom is one which will not be destroyed. So yun ang binigay sa Kanya, sa Messiah. Ano naman ang ginawa ng Messiah? But the saints or the believers of the Most High God will receive the kingdom and possess the kingdom forever for all the ages to come. Sa kanila ibinigay ang kingdom. So ang kingdom of heaven, ang kingdom of God ay ibinalik sa tao. No? At meron siyang malaking king, ang Diyos, at siya naman habang ina-advance niya ang kingdom. Kaya sabi ng Panginoon, from the time of John the Baptist until now, the kingdom of heaven is forcefully advancing. Why? Because they are possessing the kingdom of the enemy. Isa-isang kinukuha ang mga tao na nasa kadiliman at dinadala natin sa liwanag. No? Pinopossess natin sila. Kaya yung mga pamilya natin, unti-unti patuloy natin nakita na dumarating sa Panginoon. Bakit? Dahil ibinigay sa saints, sa believers of the Most High will receive. Kaya tanggapin natin, you belong to the kingdom and you are protected by the King. Sa Daniel 7 verse 21 to 22, tuloy-tuloy natin. Yung pangitain po kasi ay tuloy-tuloy. At ganito, as I kept looking, the horn was making war with the saints. No? And saints, sino yung saints? Believers. And overpowering them. No, sabi sa 22, until the Ancient of Day came and judgment was passed in favor of the saints of the Most High. No? So sa saints, ibinigay doon ang favor ni God. And the time arrived when the saints took possession of the kingdom. Nakuha nila ang kingdom. Nasa pa sa kanila ang kingdom. Ibig sabihin, napopossess nila ang kingdom ng enemy. No? 7 verse 27, yung tingnan po natin, tuloy-tuloy. Dahil knowing Him, habang nakilala mo ang Panginoon, lumalalim ang relasyon na naging dahilan para hindi maagaw sa iyo ng kaaway ang mga ibinibigay ng Panginoon. Remember, my people are destroyed because they don't know me. Hindi nila ako kilala. Kaya kinikilala natin, He is the Messiah, kinuha niya ang dominion, ang glory at kingdom, at ibinigay niya ngayon sa saints. No? At ano pa sabi? Daniel 7 verse 27. Then the kingdom and the dominion and the greatness of the kingdom under the whole heaven, under the whole heavens, and yon earth, will be given to the people of the saints of the Most High. Sinuli yung saints? The believers. Ang mga mananampalataya. Ando po, His kingdom will be an everlasting kingdom and all the dominion will serve and obey Him. Kaya malaki po ang role natin bilang mga mananampalataya sa gitna ng Christ na ito na nangyayari at nagaganap. Do you receive the dominion? Do you receive the glory of God? Do you live in the kingdom? Do you follow the King? At dito po sa talata na binasa natin sa sina Saul ay nagkaroon, tuloy niya winawasak ang iglesia, pero ano po ang ginawa ng iglesia?
sa verse 4, ipinangaral ng mga mananampalatayang nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita saan man sila magpunta. Ano po ang nais kong makita natin? Una, no, ang isang tao na may healthy spiritual life ay patuloy na lalalim at gagamitin ng Panginoon because of His consistency. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy ang kanyang relasyon. Hindi napuputol ang kanyang pananampalataya. Even sa gitna ng crisis, tuloy-tuloy ang kanyang ginagawa. Tuloy-tuloy ang kanyang paniniwala sa Panginoon. Tuloy-tuloy ang kanyang commitment sa Diyos. No? Hindi niya binibitawan ang task na ipinagkatiwala sa kanya, ang task of preaching the lost. No? Kaya napakalaga, don't be distracted. Huwag mo hayaang ma-distract ka. Distraction will steal your joy. Distraction, no, will bring doubt unto you. Nagbibigay ito ng pagdududa. No? Nagiging dahilan para pagdudahan ang salita ng Panginoon. No, distraction steals your faith. Inaalisan ka nito ng pananampalataya. Okay? Kaya napakalaga ang paniniwala natin. No, ang consistence, they are consistent. The situation did not stop them. Hindi napatigil ng sitwasyon ang mga taong ito. But they bring change to their situation. No? Binago nila ang sitwasyon. Hindi sila naapektuhan ng kanilang sitwasyon, kundi inapektuhan nila ang kanilang sitwasyon. Nabago nila. Hindi sila, yes, sila hinahabol, sila pinag-uusig, pero ang commitment nila sa Panginoon, they are consistent. Dinadala nila, ano pa ang ginagawa nila? Pinapangaral ng mga manampalataya na kawatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita saan man sila pumunta. Consistency. No? Crisis reveals who they are. That they have a healthy spiritual life. Healthy spiritual life activate the power of God. No, kapag malusog ang iyong spiritual life, nakita po ang paggalaw ng kapangyarihan ng Diyos. At ito po, ang isang tao may healthy spiritual life ay consistent sa kanyang ginagawa. Kaya tanda natin, my people are destroyed because they don't know me. They don't know me. Naniniwala pa ako na crisis reveals who you are. No? Kaya nga sa Acts 4 verse 17, nang sila po ay, yung Acts 4:17, sila po ay hinuli, kinulong at pinagbawalan. At ganito po ang sinasabi sa kanila, upang huwag nang kumalat ang balita dito, daw sa harapan ng Sanhedrin, ang mga tao nagpapatay sa Panginoon sa Kristo, itinayo sina Pedro at sina John, at ito po ang sabi sa kanila, ito ang pinag-usapan nila, upang huwag nang kumalat ang balita tungkol dito, pagsabihan na lamang natin sila na huwag nang magsalita kanino man sa pangalan ni Jesus. Ano po sabi niya, huwag na silang anggol ng kaaway, huwag na silang magsalita. No, upang huwag nang kumalat ang balita. Nice nila, huwag kumalat ang balita. Ano yung balita? Anto, no, pagsabihan na lamang natin sila na huwag na magsalita kanino man sa pangalan ni Jesus. Ang Christ na ito, pinapapilit itong patitigilin ng church. But I believe, a Christian with a healthy spiritual life ay hindi kayang patigilin. No? Sabi dito, huwag na magsalita kanino man sa pangalan ng Panginoon. Alam ng kaaway ang kapangyarihan ng pangalan ng Panginoon. Alam ng kaaway kung ano ang pwede mangyari kapag idineklara ang salita ng Panginoon. Sinabi ang salita ng Diyos. Kaya verse 18, eto, muli nilang pinatawag sina Pedro at pinagsabihang huwag nang magsalita o magturo pang muli sa pangalan ni Jesus. So inaalis nila ang pangalan ng Panginoon. Bakit po? Dahil kinatatakutan ng kadiliman ng pangalan ng Panginoon. Napansin mo ba pag kayo sumama sa Panginoon, suddenly, mukhang may mga taong, no, meron sa isipan mo na kaya malaman ng barkada na ganito ka na. No? Ayaw niyang magturo ka, ayaw niyang magsalita ka tungkol sa pangalan ng Panginoon because the name of Jesus brings deliverance. The name of Jesus brings healing. The name of Jesus brings restoration. Ito po ang nagbibigay, ang pangalan ng Panginoon ang nagbibigay ng kalayaan. So ano po ang nangyayari? Ang mga taong ito, they are consistent.
consistency in their faith, consistency in their belief with God, consistent in their commitment with God. They are committed people. Pag sinabing consistent, nagpapatuloy. Kaya nga po ang kanilang spiritual life ay patuloy lumalago. It is healthy. Why? Kahit na ang kanilang pag-devotion, it is consistent. Hindi nila ginagawa ang magbasa ng Biblia para may maipacheck lamang sa notebook. Hindi po ito tungkol sa pag-check ng notebook. Hindi ito tungkol sa pag-check ng cell leader. Kundi ito'y tungkol sa iyong kaugnayan sa pangalan ng Panginoon. Nagpapakilala ang Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita. Dito ay makita natin siya ang ating king. No? Kaya nga, ang king na ito ang nais magpalaya. Ang king na ito ang magdadala sa atin sa maayos at magandang buhay. Ito po ang king na ito ang papaganda sa ating pamilya. Kaya ano po ang nais ng kaaway? No? Huwag na magsalita kanino man sa pangalan ng Panginoon. Huwag na magsalita o magturo pangmuli sa pangalan ng Panginoon. Pero alam nyo, ang isang tao na sa Panginoon, hindi nila pinapayagan na ang sitwasyon ay patigilan sila. No? Hindi, no? They know the word at ito'y kanilang papahayag. Verse 19, subalit sumagot sina Pedro at Juan, kayo na ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Tandaan po natin, tayong lahat ay gumagawa ng desisyon. Sina Pedro at Juan ay gumawa ng desisyon. Sinabi niya, kayo na ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos, ang sumunod sa inyo o ang sumunod sa Diyos. Ito sabi niya, hindi maaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Mayroon akong nakita, mayroon akong narinig. Nakita ko ang kabutihan ng Diyos. Narinig ko ang kanyang pagmamahal na siyang bumago sa aking pagkatao at patuloy akong ipapahayag ang pag-ibig na ito. Kaya po sabi sa talata na binasa natin, sabi ni sa Acts, ipinangaral ng mga mananampalataya na kawatak-watak sa ibang lugar ang salita saan man sila nagpunta. Bagamat sila ay pinag-uusig, bagamat sila ay nasa crisis, isang malaking crisis, consistent pa rin sila sa kanilang pananampalataya. Hindi sila tumigil sa kanilang pinapahayag. Kahit na sila ay hamunin ng Sanhedrin, pinangaralan at binantaan. No? Binantaan sila na hindi wag na kayong magsalita kanino man sa pangalan ng Panginoon. Wag na magsalita o magturo pang muli sa pangalan ni Jesus. Pero ano po ang sabi nila? Kayo na ang humatol kung alin ang tama sa paningin ng Diyos. Remember, tayo ay tumatayo sa pangalan ng Panginoon Kristo. Kung ano ang tama sa Panginoon, yun ang ating gagawin. Kaya sa ating trabaho, kung ano ang tama, yun ang ating pinapamuhay, yun ang ating ginagawa. Sa gitna ng Christ na ito, what is right, ay kailangan gawin ko ano ang tama sa paningin ng Diyos. Hindi maaring di namin ipahayag ang aming nakita at narinig. Tanatin consistency. They are consistent in their faith. They are consistent in their task. They are consistent in their commitment with God. Kaya consistent sila sa pag-aalaga sa kanilang spiritual life. Consistent sila sa kanilang devotion. Consistent sila sa pagdalo ng cell. Sa atin po, napakalaga na tayo consistent sa pagdalo sa ating mga cell. Sa pakalagang consistent tayo na itinatayo natin ang family altar sa ating mga tahanan dahil ang presensya ng Diyos ay pumapasok kung saan may 2 o 3 tao nagtitipon nang dahil sa kanyang pangalan. Nang dahil sa kanyang pangalan. Kung saan may 2 o 3 tao nagtitipon dahil sa kanyang pangalan sa Panginoon, I am there in the midst of them. Naandoon ako sa kanilang kalagitnaan. So tandaan, they have healthy spiritual life because they are consistent in their belief, they are consistent on their commitment with God, and they are consistent in their task of preaching the lost. Situations did not change them, but they changed their situation. Ano pa nangyari lang? Situations empower them to do what is right in the sight of God. Ano ang tama sa paningin ng Panginoon? Pangalawa, sa natin, consistency. Consistent. Pangalawa, nais ko makita natin ay ang connection. No? Connection. Verse 5, nagpunta si Felipe sa lungsod ng Samaria at ipinahayag doon ang Kristo.
nang marinig ng mga tao si Felipe at makita ang mga himalang ginawa niya, nakinig silang mabuti sa kanyang sinasabi. No? Nagpunta si Felipe sa lungsod Samaria, ipinahayag doon ng Kristo nang marinig ng mga tao si Felipe at makita ang himalang ginagawa niya. No, connection. No, naniniwala po ako na isang taong sumusunod, sumama sa Panginoon, no, hindi niya pabayaan ang kanyang connection sa Panginoon. Because he is connected with God, nakikita niya ang puso ng Diyos. At ano ang puso ng Panginoon? Naparito ang anak ng tao upang to seek and to save those who are lost. Sino ba yung mga lost? Basahin ko po sa, minsan ay tinanong, isang lalaki ang lumapit sa Panginoon, isang scribe, at sa Luke 10 verse 25, isang lawyer ang lumapit sa Panginoon, sinabi, Teacher, ano po ang dapat kong gawin para ako ay maligtas? Sabi sa 26, gawin mo, sabi ng Panginoon, gawin mo kung ano ba ang sinasabi ng batas. Ano ba ang nabasa mo doon? Sa 27, at sumagot ang scribe na ito, lawyer na ito, at sinabi niya, mahalin mo po ang Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong lakas at ng buong pag-iisip. Mahalin mo ng buo. Kaya napakalaga na mahalin natin ang Panginoon ng buo. Pero hindi tapos doon, sabi niya, and your neighbor as yourself, mahalin mo din ang neighbor mo kagaya ng pagmahal mo sa iyong sarili. No? At muli, nagtanong siya. Kaya ang sabi niya, sabi ng Panginoon sa kanya, tama ang sagot mo, gawin mo yan at kay mabubuhay. Pero ang tanong niya, 29, pero at he wanting to justify himself said to Jesus, and who is my neighbor? Sino ba ang neighbor ko? At nais kong itingnan natin to sa verse 30. Then Jesus answered and said, a certain man, sa Luke 10 verse 30, a certain man went down from Jerusalem to Jericho and fell among thieves, who stripped him of the clothing, wounded him, and departed, leaving him half dead. No? Meron daw isang binugbog, ininakawan siya, at iniwanan siyang halos patay na. Naniniwala po ako sa ating panahon ngayon, sa gitna ng Christ na ating kinakaharap, ay may madaming taong half dead. Hindi nila alam ang kanilang gagawin, hindi nila alam ang kanilang pupunta, nahirapan sila magdesisyon sa buhay, hindi nila malaman napapagod sila sa nangyayari at naganap because of this crisis. Ang dami po ng bagay na kanilang kinakaharap. Kaya napakalaga, hindi ka lamang, when you are connected to God, you will be connected to the people. You will look at the lost and you will see them as half dead. Nakita na, kaya itong lalaking to, niwang half dead. Dumaan ng priest, iniwasan siya. Dumaan ng Levites, iniwasan din siya. Why? Because they are only religious people. Religion, we cannot change a person. But connection with Christ will change you to love other people. Tinutulungan ka itong mahalin mo ang ibang tao dahil naintindihan mo na ikaw man ay dating ligaw at ngayon ay naligtas sa pangalan ng Panginoon. Once I'm lost, but now I am saved. Once I'm blind, but now I see. Connection with the people. No, half dead, they are half dead. At isang lalaki Samaritan ang gumawa at kumilos nito. Ano po ang nangyayari when we connect with God and when we connect with the people? Acts 11 verse 21. The mighty power of the Lord was with them as they ministered. So ito po yung sinabi sa talata na nangyari sa ginawa. Nang marinig ng mga tao si Felipe at nakita ang mga himalang ginagawa niya. So as you share the word of God to the people, ano po ang mangyayari? The mighty power of the Lord was with them, Acts 11:21. The mighty power of the Lord was with them as they ministered. Habang ikaw ay pinadadala mo ang salita ng Diyos, ano po ang lilitaw? You are activating the power of God because the power of God is connected with the Word of God. When you declare the Word of God, as you minister to the lost, as you minister to the people, the power of God will move. Ang sabi to, and a large number of people believe and turn their hearts to the Lord. Bumalik sila sa Diyos. When you activate, when you declare the Word of God, ang salita ng Diyos, ina-activate mo ang kapangyarihan niya dahil ang salitang sinasabi mo ay hindi salita mo, kundi salita ng Diyos.
Kaya yun na nangyari, kaya napakadami daw pong himalaan nangyari doon kay Felipe. No? Nang marinig ng mga tao si Felipe at makita ang mga himalang ginawa niya, nakinig silang mabuti sa kanyang sinasabi. No? Nakinig silang mabuti. They are connected. Ang isang taong a person with healthy spiritual life will see the power, will activate the power of God because they bring God to the people. Dinadala niya ang Diyos doon sa mga tao. Kaya ang tawag po sa atin, the ambassador of God. Kamusta po tayo? Tayo po ba ay ambassador ng Panginoon? Ating bang ipinapakilala ang Panginoon sa ating pamilya? Ipinapakilala ba natin ang Diyos sa ating mga kaibigan? Sa ating bang Facebook, sa ating bang mga ating inilalagay sa Facebook, kahit nakikitang-kita ba ang liwanag ng Diyos o puro grudges at samaan ng loob ang makikita at mahayag. Remember, we are bringing the light. Sabi ng salita ng Diyos, no? You are the light of the world. Kaya sa Facebook, hayaan natin magliwanag ang Facebook sa magitan ng liwanag na dinadala na ating pag-ibig, na ating salita, ng ating mga pagsasalita na ginagawa doon. The mighty power of the Lord was with them as they ministered, and a large number of people believed and turned their hearts to the Lord. Naniniwala pa ako sa mga taong umaabot, gumagawa, patuloy na nagbubukas na mga group chat para maabot ang mga kaibigan sa Facebook na hindi pa mananampalataya. Naniniwala pa ako, the mighty power of God will be released, will be activated upon your life. No? Will be activated because people will believe and turn their hearts to the Lord. Acts 14, verse 3. But the apostles stayed there a long time, preaching boldly about the grace of the Lord. And, pinipreach nila, the grace of the Lord. And the Lord proved their message was true by giving them power to do miraculous signs and wonders. Sino po ang gagawa ngayon? By giving them power. Sino ang binigyan? Binigay sa kanila, giving them power to do miraculous signs and wonders. As you preach the word, habang patuloy natin dinedeklara ang kabutihan ng Diyos, habang patuloy natin sinishare ang kabutihan ng Diyos, patutunayan ng Diyos, na totoo ang sinasabi mo sa magitan ng kapangyarihan, padadaluin niya upang maabot ang mga taong iyong binabahaginan. Believe, napakahalaga po na we are, consistency, connection. A person with a healthy spiritual life is consistent sa kanyang ginagawa. He is connected. Connected siya sa cell, connected siya kay Christ, connected siya sa cell, she is connected to the church. At connected siya to the lost. Hindi siya nawawala sa lost. Naandoon siya to reach the lost. At habang siya nagpipreach, habang siya nagmi-minister, the power of God is activated because you are declaring the Word of God. Kaya nga pag dinedeclare mo salita ng Diyos sa iyong buhay, huwag mo i-deklara ang sitwasyon, but i-deklara mo ang Diyos na may hawak ng sitwasyon. I-deklara mo ang kabutihan ng Diyos. Pagising pa lamang sa umaga, i-deklara mo na, today is a beautiful day. Why? Because Lord, you will never leave me nor forsake me. Kasama kita sa araw na ito. No? Ano po ang mangyayari? You are connected, connection to God, connected to the cell, connection to the people, and connected to the church. You are connected to Christ. Pangatlo po na makita natin, paano tayo magkakaroon ng healthy spiritual life. Makita po natin dito, ang kanilang buhay at sa kanilang ginagawa ang Christ-centeredness. Nakasentro ang lahat ng kanilang ginagawa, hindi sa kanilang sarili, kundi sa pangalan ng Panginoon. Nagpunta si Felipe sa lungsod sa Samaria at ipinapahayag doon ang Kristo. Ando pinapahayag nila ang Kristo. Wala siyang ibang pinapahayag kundi ang pangalan ng Panginoon. Hindi po natin pinapakita ang ating galing. Hindi natin pinapakita ang mga narating natin. Tayo ay nabubuhay para maipakilala ang pangalan ng Panginoon sa ating mga kaibigan, sa ating mahal sa buhay, sa ating pamilya. Christ-centeredness. Nakasentro ang kanilang buhay sa Panginoong Jesucristo.
nakasentro ang lahat ng kanilang ginagawa sa Panginoon Jesucristo. Kaya sa gitna, kahit na nagkawatak-watak sila, patuloy pa rin silang nangangaral. Kahit pinag-uusig, nangangaral pa rin sila. Ano po, bakit po gano'n sila? No, because they devoted themselves to a cause bigger than themselves. Inilagay nila, idinivote na nila ang kanilang sarili sa isang layuning mas malaki pa kaysa sa kanilang sarili. Ano yung layunin yon? Ang layunin ng Diyos, ang inilalaban ng Panginoon. No, ito po ang kanilang tinayuan. No? Sila po ay nakatanggap sila na revelation mula sa King, mula sa Panginoon. Kaya sa Acts 10 verse 38, ano sabi doon? Jesus of Nazareth was anointed by God with the Holy Spirit and with great power. Hindi natigil. Ang ipinapakilala nila ay ang Panginoon Jesucristo. He was anointed by God with the Holy Spirit and with great power. He did wonderful things for others and divinely healed all who were under the tyranny of the devil, for God had anointed him. Wala silang ibang ipinapakilala at pinapahayag kundi ang pangalan ng Panginoon. Ang pangalan ng Panginoon. Kaya Christ-centeredness, bakit natin ginagawa ang ating ginagawa? Because we want to magnify Christ. We want to glorify Christ. We want to exalt Christ in our lives. Sa ating self, sa ating sarili, sa ating pamilya, at maging sa ating community at sa ating nation. Tituloy po natin pag-aaral sa Acts 5 verse 28. No, sa Acts 5, ito yung hinuli sila dahil nangaral pa rin sila. Binalik na naman sila sa harapan ng mga Sanhedrin. At ganito ang sabi niya, hindi ba't mahigpit namin kayong pinagbawalang mangaral sa pangalan ng taong yan? Sinabi niya, ngunit tingnan ninyo ang inyong ginawa. Laganap na sa Jerusalem ang inyong tinuturo at nais pa ninyo kami papanagutin sa pagkamatay ng taong yan. Ano po? Ang isang taong may healthy spiritual life, ang hirap patigilin. Ano sabi dito? Tingnan ninyo ang inyong ginawa. Ano po nagawa nila? Laganap na sa Jerusalem ang inyong tinuturo. Sa gitna ng pandemic na nangyayari, na pinahintulutan ng Diyos sa mundong ito, hayaan natin lumaganap ang itinuturo ng ang ating nalalaman, ang ating nakita at narinig. The salvation is in Christ alone. Na pag kay sumampalataya, ikaw at ang iyong pamilya ay maliligtas. Na kay Kristo, na siya'y namatay sa krus at muling nabuhay pagkaraan 3 araw. Na sa kanyang mga latay sa krus, na tinanggap, ang latay sa kanyang katawan ay nagbigay ng kagalingan sa ating buhay. Dahil sa dugo na kanyang tumulo, tayo ay pinatawad. Christ-centered. They devoted themselves to Christ. They believe in the name of Jesus. Kaya nga, ang ibinigay nila ay ang pangalan ng Panginoon. Sabi ni Pedro, ginto at pila kay wala ako, kung ano meron ako ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ng Panginoon Jesucristo, tumayo ka at lumakad. We can give to them the love of Christ. Ibigay po natin sa kanila ang pag-ibig ng Panginoon. Let us declare to them. Ano yung ating paniniwalaan? Humakbang tayo at mag-decide sa ating paniniwalaan. When you act, you will see the work of God. You will see the miracle of God. Verse 40, Acts 5, verse 40, pagkatapos silang, eto po, pinapasok nilang muli ang mga apostol at matapos ipahagupit at pagbawalang mangaral sa pangalan ni Jesus, ang mga ito ay pinalaya. Ano pang ginawa sa kanila? Ipinahagupit at pinagbawalang mangaral. Pinalo, sinaktan, pinahirapan sila at pinagbawalan. Pero tinan niyo po ito mga alagad. Ang isang taong may healthy spiritual life. Nakakatuwa po. Ang isang taong may healthy spiritual life. Masabi, nilisan ng mga apostol ang kapulungan at sila'y galak na galak. Ang hirap patigilin ng isang taong healthy spiritual life. Why? Dahil kahit ang hirap sa kanila ay nagbibigay ng kagalakan. Dahil andoon ang presensya ng Panginoon. God is with them. Lagi ko sinasabi to, pag tumayo ka para kay Kristo, si Kristo naman ay tatayo para sa iyo.
kapag ipinaglaban mo ang pangalan ng Panginoon, no? Sa mga pagtatawa sa iyo, tumayo ka lamang, pinaniwalaan mo ito, ang Panginoon naman ang gagawa at lalaban para sa iyo. Ano po? Nilisan ng mga apostol ang kapulungan at sila'y galak na galak. Bakit po? Sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. Kahit na po sa hirap, Christ-centered pa rin ang kanilang tinatanaw. Nakatingin pa rin sila sa pangalan ng Panginoon. Dahil si Kristo ang kanilang buhay. Si Kristo ang kanilang kayamanan. Kaya Christ is our greatest treasure in life. Siya po ang ating kayamanan. At po, sila'y galak na galak sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng kahihiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. Sa gitna po ng pandemic na ito, mapagtitiwalaan natin ang pangalan ng Panginoon. Victory is sure in the name of Jesus. Ang kaligtasan na iyong pamilya ay tiyak dahil sinabi ng Panginoon, sumampalataya ka sa akin, ikaw at ang iyong pamilya ay maligtas. Sumampalataya ka sa pangalan ng Panginoon Kristo, ikaw at ang iyong sambahayan ay maliligtas. So balikan po natin, ano sabi ng mga alagad? No? Nang sila'y magkawatak-watak, ipinangaral nila ang salita ng Panginoon, they are consistent in what they are doing. Pangalawa, they connect themselves. They are connected to God and connected to the lost, connected to the people. Mahal nila ang mga tao. Pangatlo, Christ-centered. Ang kanila pong ginagawa, ang kanilang buhay para sa karangalan ng Diyos. Ang kanilang pinapahayag ay ang pangalan ng Panginoon. Ang kanilang bawat ginagawa ay para lamang sa kaluwalhatian ng Panginoon. Ito yung sabi ni Pablo, para sa akin ang mabuhay ay pakinabang at ang mabuhay para kay Kristo at ang mamatay ay kapakinabangan. For me to live is Christ and to die is gain. Christ-centered. Ano naman po ang nangyayari? Sa Acts 8 verse 8, dahil doon, ano po ang nangyari sa kaulitan? Kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod na yon. Naniniwala po ako, when you develop a healthy spiritual life, God's power will be activated in your family, in your situation, ma-activate ang pangalan ng Panginoon. At ano pa mangyayari? Magkakaroon ng malaking kagalakan sa iyong buhay, malaking kagalakan sa iyong pamilya, malaking kagalakan sa iyong cell, malaking kagalakan sa iyong mga kaibigan na inabot mo. At sa mga taong nakasama mo, na tinuturuan mo, inaalagaan mo para abutin ang kanilang pamilya. Ando po, kaya't nagkaroon ng malaking kagalakan sa lungsod. Our joy is in the name of the Lord Jesus Christ. How is our spiritual life? Kamusta po ang ating spiritual life? Naniniwala po ako, ang Christ na ito ay pinahintulutan ng Diyos upang masolo niya tayo sa ating mga tahanan, mabuo ang ating family altar, at magkaroon tayo ng time sa ating pagde-devotion at pakipagnig sa Kanya habang malaya natin siya sinasamba sa gitna ng sitwasyon na ating kinakarap. Dalangin ko po ang patuloy na pagpapala sa inyo ng Panginoon. Dalangin ko ang patuloy na panguna niya. So be consistent in your spiritual life. No? Be consistent in your task. Be consistent. No? Maging consistent ka na magdala ng liwanag. No? Connect yourself to God. Connect yourself to yourself. Connect yourself to Christ and to the church. Connect yourself to the lost. And make Christ the center of your life. And you will see the glory of God in your life and in your family. Tayo po ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa oras na ito sa pagkakataon binigay mo sa amin upang patuloy pakinggan ang iyong salita. Sa oras na ito, Panginoon, dalangin ko po ang patuloy paggawa at paglalim sa panampalataya ng bawat isa. Banal na Espiritu, sa oras na ito, inaangkin ko po ang kagalingan sa lahat ng may karamdaman. Inaangkin ko ang restoration sa lahat ng winasak ng kaaway. Inaangkin ko pa ang pagangat ng kanilang buhay at ang paglalim ng kanilang panampalataya. Sa pangalan mo, Panginoon Jesucristo, pinagpapala ko po ang bawat tao nakikinig sa oras na ito at inaangkin ko po na siya ay consistent sa kanyang paglakad sa iyo. Na siya po ay consistent sa kanyang pagsunod at pagparangal sa iyong pangalan. So, inaangkin ko, Panginoon, that they are connected with Christ, connected
with the cell, connected with the church, and connected with the lost. Inaangkin ko rin, Panginoon, na pararangalan niya ang buhay, ang pangalan mo sa kanyang buhay. Kaya sa oras na ito, pinagpapala ko siya at ang kanilang pamilya. Pinagpapala ko, Panginoon, anumang hawakan ng kanyang kamay ay para sa iyong kalawatian. Inaangkin ko ang promotion mo sa kanya. At inaangkin ko ang wisdom na patuloy agos sa kanya at sa kanyang pamilya. Inaangkin ko ang pagtagpo mo sa pangailangan niya at ng kanyang buong sambayan, that they will lack nothing, for the King of Kings is with them. Pinagpapala ko sila, Panginoon, at hayaan po, Panginoon, ang kapangyarihan mo ay ma-activate sa kanilang buhay, ang salita mo, Panginoon, ay ma-activate sa kanilang pamilya, at ang miracle mo ay mangyari sa kanilang buong sambahayan. Pinagpapala ko ang bawat sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen and amen. God bless us po. Pagpalain tayong lahat ng Panginoon. We just want to thank you, Panginoon, for that salvation that comes into this place, Panginoon. Maraming salamat for the freedom that we have right now. Freely we can say that we can worship you without any hindrance, Panginoon. Let's continue to dwell in His presence. At this moment, anything na nakakahadlang sa pagpuri mo sa Panginoon, just remove it. Right now, just focus on the cross. Focus on Jesus Christ. Fix your attention in worshiping our King Jesus. Thank you, Lord. We lay it down on that cross. The moon and stars, they wept. The morning sun was dead. The Savior of the world was fallen. His body on the cross, His blood poured out for us. The weight of every
1 Corinthians 15, verse 54. This scripture will be fulfilled. Death is swallowed up in victory. Oh, death, where is your victory? Oh, death, where is your sting? For sin is the sting that results in death, and the law gives sin its power. But thank God, sabihin mo sa katabi mo, thank God, He gives us victory over sin and death through our Lord Jesus Christ. Maraming salamat, Panginoon, for death is already swallowed, oh God. Death is already swallowed in that grave where you died for us. Now death has no power within us. We just want to thank you, Jesus. We just want to thank you, God, for what you have done on that cross, oh Jesus. That whatever it is na pinangahawakan ng kaaway sa amin, we are now free because what you have done on that cross.